Isa ang restaurant sa mga eksklusibo sa lungsod. May mga puting mantel, crystal na chandelier at waiting list na umaabot ng ilang linggo. Ito ang uri ng lugar kung saan ang mga kilalang politikal ay kumakain sa likod ng mga kurtinang velvet. At ang mga siyu ay nag-toast. Mga deal na parang milyon-milyon. Sinanay ang mga kawani na makita ang kayamanan at katayuan mula sa 1 milya ang layo. Kaya naman, nang pumasok ang isang dalagang mag-isa, nakasuot ng simpleng hoodie at maong, walang nagbigay pansin sa kanya. Tahimik siyang pumasok. Sa loob ng walang anumang pagdiriwang, ang kanyang mga mata ay sinusubaybayan ang eleganteng silid-kainan. Walang mga kamera ang sumusunod sa kanya. Walang mga gwardiya. May mga gwardiya na nakapaligid sa kanya. Isang babae lamang na may kalmado at mapagmasid na tingin. Bahagya lamang. Tumingin ang hostess. Reservation. Pasimple niyang tanong, na parang inaasahan na ang sagot ay hindi. Magalang na sagot ng dalaga. Sa ilalim ni Pacquiao. Tumigil ang hostess ngunit hindi niya nakuha ang koneksyon. Sumulyap siya. Sa kanyang tablet, nakakunot ang noo pagkatapos ay sinenyasan ng dalaga na maghintay. Ilang minuto ang lumipas. Ang iba pang mga panauhing maayos ang pananamit ay inakay papasok sa unahan niya. Ang ilan sa kanila ay nakatitig pa sa kanya nang may pagtataka. Mukha siyang wala sa lugar, tahimik, mahinhin at walang pakialam. Doon lumapit ang isang batang waiter, matangkad, maayos ang pangangatawan, at may pinapandang ngiti, ngunit mabilis itong nawala. Nang tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. May maitutulong ba ako? Tanong niya may tonong pagmamataas. Tumango ang dalaga. May reserbasyon ako. Naghihintay lang na makaupo. Tumawa siya ng maikli at walang pakialam. Binibini. Sigurado ka bang nasa tamang lugar ka? May dress code tayo rito. At ayun, hindi niya ito nasabi pero malinaw ang mensahe. Ngumiti lang siya. Nang bahagya. Nasa tamang lugar ako. Tumalikod ang waiter, bumulong ng malalim. Bumulong ang isa pang staff, malamang may gustong kumuha ng selfie dito. Tahimik na tumawa ang magkasintahang kumakain sa malapit. Gayunpaman ang dalaga ay naghintay ng may kabaitan at matyaga. Hindi siya nakipagtalo, hindi nagreklamo, ngunit napansin niya ang lahat. Dumaan muli ang waiter. At idinagdag ng may ngiting, tingnan mo. Ang bistro sa baba ay naghahain din ng maayos na pagkain. Baka mas bagay sa'yo. Tinignan niya ito ng diretsyo sa mata sa unang pagkakataon, hindi nang may galit kundi nang may tahimik na kumpiyansa na nagpakurap sa kanya. Maghihintay ako, sabi niya. Sa wakas ay bumalik ang hostess. Na naguguluhan na ngayon. Oh, kasama mo pala ang Pacquiao na yon. Nauutal niyang sabi. Dito lang, miss. Habang dinadala siya sa pinakamagandang mesa sa bahay. Napalingon ang mga ulo. Ang magkasintahang nagtawanan ay mukhang nahiya. Ang waiter ay natigilan sa kalagitnaan ng paglalakad. Bigla siyang natauhan. Hindi niya basta-basta binaliwala ang isang ordinaryong babae. Ininsulto niya ang anak na babae ni Manny Pacquiao, ang world champion, ang senador, ang lalaking nagmula sa wala at bumuo ng pamana sa iba't ibang kontinente. At wala siyang sinabi. Dahil hindi niya kailangan. Ngunit may iba na magsasalita na sana. At nang pumasok siya sa pintuang iyon, ilang minuto lamang ang lumipas, lahat ng nasa restaurant na iyon ay magbabago magpakailanman. Nagbago ang kapaligiran ng restaurant. Pagpasok niya, walang kasama ang media, walang magarbong pasukan, tanging isang lalaking nakasuot ng simple at maayos na plansadong damit. Naglalakad ng may kalmadong kumpiyansa ng isang taong humarap sa mas malalaking laban kaysa sa mga bastos na staff o mamahaling menu.
Ngunit nang pumasok si Manny Pacquiao sa silid kainan kahit ang mga chandelier ay tila mas nagliwanag. Napasinghap ang hostess. Sumilip ang chef mula sa kusina. At ang waiter, ang taong minura si Queenie ilang sandali lamang. Kamakailan ay nakatayong natigilan. Nanginginig si Trey sa kanyang mga kamay. Magandang gabi, mainit na sabi ni Manny na parang binabati ang mga dating kaibigan. Sasamahan ko ang aking anak na babae. Ang kanyang boses ay kalmado at banayad. Ngunit para sa mga nakakaalam ng kanyang kwento na nakasaksi sa kanyang pagbangon mula sa pagkakatulog sa mga lansangan ni General Santos hanggang sa maging isa sa mga pinakarespetadong kampiyon sa mundo, dala nito ang bigat ng 1,000 laban. Nag-agawan ang mga tauhan. Itinupi ang mga napkin. Ibinuhos ang tubig. Bigla, hindi na si Queenie ang babaeng nakasuot ng hoodie. Siya ang pinarangalan na panauhin. Ngunit nakita ni Manny ang lahat. Ang mga kinakabahang tingin, ang mga namumula na mukha, ang mga peking ngiti. At higit sa lahat, nakita niya ang mga mata ng kanyang anak na babae. Ikinuwento nila sa kanya ang lahat. Naupo siya sa tabi nito, dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa mga mata ng anak na babae, at binigyan ito ng ngiti. Ang uri na tanging isang ama na nakasaksi lamang sa kanyang anak na lumakas. Ang makapagbibigay ng lahat. Okay, mahina niyang tanong. Nag-atubili si Queenie. Bulong niya. Ngayon nga. Tumango si Manny. Alam na niya. Hindi niya itinaas ang boses. Hindi niya. Hiniling na makita ang manager. Ngunit nang lumapit ang waiter nang may pilit na paggalang tumingala si Manny. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nagbago ang kanyang tono. Ano ang pangalan mo, anak? Kumurap ang waiter. Carlo, Gino. Ulit ni Manny. Ikinagagalak kong makilala ka. Ang tahimik. Sobrang tahimik. Alam mo, ang anak ko ay dumating ng maaga. Siya mismo ang nagpareserba nitong mesa. Sabi ni Manny. May katatagan sa boses. Hindi siya humingi ng espesyal na pagtrato. Hindi niya inaasahan na may makakakilala sa kanya. Gusto lang niyang kumain ng hapunan ng payapa. Napalunok ng husto si Carlos. Opo, Gino. Hindi ko namalayan. Iyon nga pala ang punto. Putol ni Manny. Bagamat na natiling kalmado ang kanyang boses. Hindi mo namalayan kung sino siya. Kaya, akala mo ayos lang nahusgahan siya. Para pahiyain siya. Kinakabahang gumalaw ang mga staff. Sinubukan ng ibang bisita na huwag tumingi pero lahat ay nakikinig. Pero, ito ang problema, Carlo. Pagpapatuloy ni Manny. Hindi mo tinatrato ang mga tao ng may respeto dahil sa kung sino sila. Tinatrato mo sila ng may respeto dahil sa kung sino katahimikan. Katahimikan na mas malakas. Na umalinggaw kaysa sa anumang suntok na ginawa ni Manny. Nahihiya ang waiter na nakatayo, hindi alam ang sasabihin. At saka, kaswal na dagdag ni Manny. Ang restaurant na ito, ako ang mayoridad na shareholder. Hindi ko ito ina-advertise, pero tinulungan ko itong itayo para mabigyan ang mga tao ng trabaho. Magaling, hindi para iparamdam na maliit ang mga tao. Muntik nang manghina ang mga tuhod ni Carlos. Mukhang maiiyak ang hostess. Tumingin si Manny kay Queenie at binigyan ito ng mahinang tango, isang hindi masabi. Napagsang-ayon. Tumayo ka ng may kabaitan. Ngayon, hayaan mo akong humawak ng iba. Pagkatapos ay tumingin siya kay Carlo at may sinabing mas nakakagulat. Lahat ay nagkakamali, sabi niya. Pero ang mahalaga ay kung ano ang susunod mong gagawin. Magpahinga ka muna. Pag-isipan mo. Bumalik ka ng may mas maayos na puso. Tumango ang waiter, walang imik. At lumakad palayo. Humarap si Manny kay Queenie. Kain na tayo. Hindi galit ang nagpabago sa silid. Ito ay dignidad. Ito ang kapangyarihan ng isang lalaking minaliit sa buong buhay niya at natutong ang lakas ay hindi tungkol sa
Paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagtugon. Habang nagmamadali ang kusina para ihain ang kanilang pinakamasarap na pagkain, sumandal si Manny sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay mainit. Dahil hindi lamang ito hapunan, ito ay isang aral at ito ay nagsisimula pa lamang. Ang kusina ilang sandali lamang ang nakalipas, na puno ng buhay sa karaniwang ritmo ng Biyernes. Nang gabi ay naging nakakatakot na tahimik. Ang head chef, si Antonio, ay nakatayo sa tabi ng bintana ng daanan. Naninigas sa kanyang kinatatayuan. Narinig na niya ng sapat para malaman na may malaking nangyari sa silid kainan. Isang batang server ang sumugod na nanlalaki ang mga mata. Narinig mo ba, bulong niya. Si Manny Pacquiao yan. Anak niya ang babae. Tumulog ang sandok ni Antonio sa counter. Samantala si Carlo, ang waiter, na nagpahiya kay Queenie, ay nakatayo sa labas ng dishwashing station, nakatitig sa sarili niyang refleksyon sa bakal na ibabaw ng prep counter. Mabigat ang kanyang apron sa kanyang leg. Ilang sandali. Kamakailan, inakala niyang mas mataas siya kaysa sa tahimik na babaeng nakahudi. Ngayon niya napagtanto na minamaliit niya ang isang anak ng isa sa pinakamamahal na tao sa mundo at higit sa lahat, isang ama na tumugon hindi ng may galit kundi ng may kabaitan. Pwede niya akong tanggalin agad sa trabaho, bulong ni Carlo. Bulong ng isa pang server at walang sinuman ang sisihin siya. Sa dining room, nagbago ang mood. Mas naging matalas ang pagtutok ng mga staff, hindi na lang basta naghahain ng pagkain, kundi para makabawi. Mabilis na dumating ang mga pinggan. Perpekto ang pagkakaayos ng mga plato. Hindi na ubos ang mga baso ng tubig, ngunit tila walang interes si Manny sa alinman dito. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Queenie. Hindi pa rin siya masyadong nagsasalita. Ang kanyang karaniwang apoy ay humina, ngunit hindi pa rin ito namatay. Nakita ito ni Manny sa paraan ng kanyang pagkaupo ng matangkad, ang paraan ng kanyang mga kamay na nakatiklop sa kanyang kandungan, kalmado at mahinahon. Hindi mo nararapat ang nangyari, malumanay niyang sabi. At pinutol ang kanyang tulos. Pero ipinagmamalaki ko kung paano mo ito hinarap. Tumingala si Queenie. Naluluha. Muntik na akong magsalita. Gusto kong sumigaw, ngunit naisip ko, anong gagawin mo? Tumawa si Manny. Nasigawan ko na ang mga tao dati. Magtiwala ka sa akin. Ngunit minsan ay mas malakas ang katahimikan. Wala kang ibinigay na anumang bagay laban sa'yo. Bumalik ang isang malambot na ngiti sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nagsimula siyang makaramdam muli ng kanyang sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kusina, kumukulo ang pagkabigla. Ibinaba ni Chef Antonio ang kanyang kutsilyo. Kailangan ko siyang makausap. Ikaw, tanong ng sauce chef. Nagluto na ako para sa mga mayor, diplomat, hindi nagsalita, pero ito. Tumigil siya. Hindi niya pinakumbaba ang mga staff. May itinuro siya sa amin. Sa labas, bumalik si Carlo ng kinakabahan, may hawak na sulat. Nanginginig na mga kamay na nagpapakita ng emosyon na gumagalaw sa loob. May isinulat ako, nauutal niyang sabi habang papalapit sa mesa ni Manny. Nang mainat. Alam kong hindi nito maaayos ang ginawa ko, pero mabait na tininan siya ni Manny. Inilalapag ang kanyang tinidor. Iniabot ni Carlo ang sulat kay Queenie. Binuksan niya ito. Hindi ito magarbo. Ilang salita lang ang nakasulat sa isang order pad. Hinuhusgahan kita ng hindi namamalayan. Lubos akong humihingi ng paumanhin. Salamat sa pagpapakita ng higit na kagandahang loob kaysa sa nararapat sa akin. Carlo, sandali. Walang sinabi si Queenie.
Pagkatapos ay tiniklop niya ang sulat at isinilid sa kanyang pitaka. Salamat, mahina niyang sabi. May kahulugan yon. Mukhang nakahinga ng maluwag si Carlo. Pero bago pa siya makaalis, muling nagsalita si Manny. Carlo. Opo, Ginoo. Ang restaurant na ito. Gaano na kayo katagal nagtrabaho rito? Halos 3 taon. Nagustuhan mo ba? Nagustuhan ko. Ibig kong sabihin, nagustuhan ko. May mga pagkakamali lang akong nagawa. Tumango si Manny. Hindi tayo binibigyang kahulugan ng mga pagkakamali. Ang mga natututunan natin mula sa mga ito ang siyang nagbibigay kahulugan. Seryosohin mo ang gabing ito. Lumago mula rito. Pagkatapos ay ngumiti siya ng marahan. May pangalawang pagkakataon ka. Gamitin mo ito. Dahan-dahang tumango si Carlo. Gagawin ko. Nang sandaling iyon, lumakad si Chef Antonio, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Ernst Pacquiao, magalang niyang sabi. Maaari mo ba akong samahan sa kusina sandali? May gusto akong ipakita sa'yo. Tinaasan ni Manny ang isang kilay. Mausisa. Opo. Mukhang. Nagulat si Queenie nang tumayo ang kanyang ama at sumunod sa kanya. Ang chef sa likod ng mga umuugoy na pinto. Sa loob ng kusina, nakapila ang mga staff, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tahimik na paghanga. Maraming Antonio. Ang nagsimula. Narinig namin kung paano mo hinarap ang lahat. Hindi mo lang ipinagtanggol ang iyong anak. Ipinaalala mo sa amin kung sino ang dapat namin at gusto naming humingi ng tawad hindi lang kay Queenie kundi sa iyo. Tumango ang mga kusinero, ang mga dishwasher, mga server, mga line cook, maging ang mga busboy. Ay mukhang nagsisisi ngunit taos puso. Hindi mo kinailangang bumalik dito. Sabi ni Manny. Naantig. Pero ginawa mo. May kahulugan. Iyon. Tumabi si Antonio para ipakita ang isang maliit na cake. May mabilis na ginawa mula sa mga sangkap na magagamit. Nakapaype sa icing ang mga salita para kay Queenie, karapat-dapat kang igalang. Hindi. Ito elegante, ngunit totoo ito. Pagbalik sa mesa, pinunasan ni Queenie ang kanyang mga mata habang itinutulak ito ng mga staff sa kanya. Lahat ng nasa restaurant ay nagsimulang pumalakpak, hindi dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil sa kanyang lakas. Kinabukasan, ang social media page ng restaurant na karaniwang tahimik maliban sa mga espesyal na pagkain sa tanghalian at mga anunsyo ng brunch tuwing weekend na nagliyab na parang apoy sa kagubatan. Isang post lang ang nag-viral. Kagabi, bumisita ang alamat ng boxing na si Manny Pacquiao sa aming restaurant kasama ang kanyang anak na babae. Isang waiter ang nang-insulto sa kanya, hindi alam kung sino siya. Hindi nagtaas ng boses si Manny. Wala siyang hiniling. Tinatrato niya ang mga staff ng may dignidad at nag-iwan sa amin ng isang aral na hindi namin malilimutan. Lubos kaming nagsisisi at lubos na nagpapasalamat sa paraan ng paghawak niya rito. Kasama sa post ang isang larawan. Si Queenie ay kalmadong nakaupo sa mesa, isang maliit na cake sa harap niya na may frosting na nagsasabing para kay Queenie, karapat-dapat kang igalang. Sa loob ng ilang oras, ito ay ibinahagi ng libu-libong beses. Nakuha ito ng mga pangunahing outlet ng balita pagsapit ng hapon. Nagturo si Manny Pacquiao ng aral sa Grace matapos ang pagwalang-galang sa anak na babae. Ang kapangyarihan ng isang tahimik na tugon. Paano binago ng isang ama ang kultura ng isang restaurant? Ngunit, hindi kahanga-hanga ang mga headline. Walang mga iskandalo ng clickbait, walang mga kaso. Walang galit, isang makapangyarihan at tahimik na kwento. Tungkol sa dignidad at isang pagmamahal ng ama.
Samantala, sa sambahayan ng mga Pacquiao, si Queenie ay nakaupo sa mesa ng kusina at nag-scroll sa mga komento sa kanyang telepono. Ang ilan ay nagpaluha sa kanyang mga mata. Ang aking anak na babae ay dumaan din sa parehong bagay. Salamat sa pagpapakita na ang ating mga anak ay mahalaga. Ang respeto ay hindi tungkol sa katanyagan. Ito ay tungkol sa kung paano natin tratuhin ang isa't isa. Queenie, kahanga-hanga ka. Binago lang ni Manny Pacquiao ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Tumingala siya sa kanyang ama na humihigop ng kape at nagbabasa ng dyaryo. Nang walang gaanong interes sa online na ingay. Tay, nasa lahat ng dako ito. Bulong niya. Ang mga tao ay talagang nakikinig. Tumango siya ng may magiliw na ngiti. Mabuti yan. Pero huwag mong hayaan na makagambala ito sa'yo. Hayaan mong ipaalala nito sa'yo. Ipaalala sa akin ng na kung paano tayo tumutugon. Sa sakit ay tumutukoy sa ating lakas. Kahit sino ay maaaring sumuntok. Hindi lahat ay maaaring mamuno nang may kapayapaan. Sa restaurant, ang mga pagbabago ay nagaganap na. Tinipon ng manager ang buong staff ng gabing iyon. Para sa isang team meeting, hindi para pagalitan, kundi para magnilay-nilay. Nabigo kami sa isang customer, pag-amin niya. Pero mas mahalaga, nabigo rin kami sa aming sarili. Hindi dahil hindi namin kilala kung sino siya, kundi dahil wala kaming pakialam kung sino man siya. Mula ngayon, magbabago na yon. Isang consultant ng cultural sensitivity ang kinuha. Naka-schedule ang mga buwan ng training session. Ang bawat bagong empleyado ay kinakailangang dumalo sa isang seminar na pinamagatang Respeto Bago. Pagkilala, bakit una ang kabaitan? Maging ang mga uniforme ng restaurant ay nagbago. Ang mga staff ngayon ay nakasuot ng mga itim na pin na may gintong. Mga letra na nagsasabing ang bawat bisita ay karapat-dapat sa dignidad. Si Carlo, ang waiter sa gitna ng bagyo, ay hindi sumuko. Siya ay nanatili. Mas nagsikap siya. Nagtanong. Siya, humingi muli ng paumanhin at nagsimulang magturo sa mga bagong staff kung paano haharapin ang mga bisita ng may empasya. Nagkamali ako, sabi niya, sa isang trainee. Pero binigyan ako ng pamilyang iyon ng pangalawang pagkakataon. Kaya ngayon sinisiguro kong walang sinuman dito ang nakakalimutan ang ibig sabihin noon. Sa loob ng isang linggo, nakatanggap si Manny ng tawag mula kay ang may-ari ng restaurant. Ginoo, kinakabahang sabi ng lalaki. Gusto ko lang malaman mo na ginagawa namin ang lahat para maging tama ang mga bagay-bagay. At kung maaari, nais ka naming imbitahan na maging isang tahimik na kasosyo. Hindi mo kailangang maglaan ng pera. Pahiram lang ng pangalan mo. Tulungan mong gabayan ang aming kultura. Sandaling tumigil si Manny. Hindi ako interesado sa negosyo. Lumubog ang puso ng lalaki. Ngunit nagpatuloy si Manny, interesado. Ako natulungan ang mga lugar na gumaling. At dahil doon, pumayag siya, hindi para sa kita, kundi para sa punong guro. Samantala, sa buong mundo, ang kwento ay umabot na sa mga silid-aralan at mga boardroom. Isang guro sa California ang naglimbag ng artikulo ng balita at ginamit ito bilang isang aralin. Sa kanyang klase sa ikawalong baitang, ano ang hitsura ng pamumuno? Sumulat siya sa pisara. Sa Dubai, isang corporate trainer ang nagbukas ng isang diversity seminar na may slideshow na nagtatampok ng kwento ni Queenie, na nagsasabing ang respeto ay hindi nakakamit pagkatapos ng katanyagan. Dapat itong ibigay mula sa simula. Isang ama sa Pilipinas ang nagsabi sa kanyang anak habang nag-aalmusal. Kita mo, isa siyang tunay na tagapagtanggol. Pinrotektahan niya ang kanyang anak na babae ng may kalmado, hindi kaguluhan. Pag-uwi sa tahanan, sa wakas ay binuksan ni Queenie ang kanyang
Journal ang hindi niya nasulatan. Nang ilang buwan, isang pangungusap lang ang isinulat niya. Nang gabing iyon, akala ko, bilang hindi nakikita. Ngunit ang aking katahimikan ay naging isang boses na mas malakas kaysa sa inaakala ko. Hindi niya kailangan ng paghihiganti. May impluwensya siya at mayon. Determinado siyang gamitin ito. Ang mga sumunod na araw ay talagang kakaiba para kay Queenie. Ang nagsimula bilang isang nakakahiyang sandali sa isang restaurant ay naging isang pambansang usapan. Hindi tungkol sa tanyag na tao, hindi tungkol sa iskandalo, kundi tungkol sa respeto. Isang bagay na napakasimple ngunit madalas nawawala. Noong una, hindi sigurado si Queenie kung paano tutugon. Mas gusto niya na laging lumayo sa atensyon kahit na ipinanganak siya rito. Ngunit ngayon dumagsa ang mga mensahe. Ang mga estudyante, guro, aktivista, maging ang mga kilalang tao ay nagbabahagi ng kanyang kwento at nagtag ng kanyang pangalan. Binuksan niya ang isang mensahe mula sa isang batang babae. Sa Cebu. Hindi ako mayaman o sikat, ngunit tinatrato ako na parang mas mababa ako kaysa sa iba dahil sa hitsura ko. Ang iyong kwento ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Ang isa pa ay nagmula sa isang waiter sa Canada. Sinanay kami na unahin ang mayayaman at huwag pansinin ang iba. Ngayon nakikita ko kung gaano yon kamali. Salamat sa iyo, hindi na ako muling tatrato sa kahit sino ng ganoon. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Queenie na hindi lang ito kwento niya. Kwento na ito ng lahat. Isang umaga habang paalis na siya papunta sa paaralan, nilapitan siya ng kanyang ama na may mainit na ngiti at isang malinis na puting sobre. Inimbitahan kang magsalita sa isang youth leadership summit sa susunod na buwan. Sabi niya, gusto nilang pag-usapan mo ang iyong karanasan, kung paano mo ito hinarap, kung paano ka nito binago. Nanlaki ang mga mata ni Queenie. Magsasalita ako sa harap ng mga tao. Natawa si Manny. Lumaban na ako sa harap ng milyon-milyon, ngunit walang mas nakakatakot kaysa sa pagsasalita sa publiko. Gayunpaman, kung mayroon kang mahalagang sasabihin, sabihin mo na. Noong una, nag-alangan siya. Ano ang maaari niyang sabihin na hindi pa nasabi? Ngunit ng gabing iyon, habang nagbabasa ng higit pang mga mensahe mula sa mga taong naapektuhan ng kanyang kwento, may na-click. Hindi ito tungkol sa muling pagsasalaysay ng pangyayari. Tungkol ito sa pagbibigay sa mga tao ng pahintulot na magsalita, makita at humingi ng respeto. Sumang-ayon siya. Sa tuktok, nakatayo si Queenie sa likod ng podium, halatang kinakabahan. Ang kanyang mga palad ay pinawisan, ang kanyang boses ay hindi tiyak noong una. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa mga manonood at nakita sila. Mga estudyanteng kasing edad niya. Ang ilan ay mas bata, ang ilan ay mas matanda, lahat ay nakikinig. Lahat ay naghihintay, lahat ay umaasa. Huminga siya ng malalim. Hindi ko hiniling na maging isang simbolo. Gusto ko lang na tratuhin na parang mahalaga ako. Ngunit may natutunan akong mahalaga. Kapag nagsasalita tayo ng may kabaitan, kapag kumikilos tayo ng may dignidad, ang ating boses ay umaalinggaw ng higit pa sa sandaling iyon. Yumuko ang mga tao. Ang nangyari sa akin ay nangyayari araw-araw sa mga taong walang kamera. Nakamasid, walang sinumang sikat bukod sa kanila. Kaya, kung naramdaman mong hindi ka nakikita, binaliwala, hindi iginagalang, nakikita kita. Mahalaga ka. Nang matapos siya, ang palakpakan ay malakas. Hindi pumapalakpak ang mga tao. Para sa anak na babae ng isang kilalang tao. Pumapalakpak sila para sa kanilang sarili. Sa bawat pagkakataong nanatiling tahimik sila. Sa bawat pagkakataong hinihiling nila na sana'y may isang tulad ni Queenie na nagsalita noon. Pagkatapos ng kanyang talumpati, may nangyaring hindi inaasahan.
Ang mga tagapag-organisa ng summit ay lumikha ng isang bagong inisyatibo na inspirasyon ng kanyang mga salita. Ito ay tinatawag na Stand Seen, Voices of Respect, isang kampanya para sa mga kabataan na nagtataguyod ng dignidad, empatya, at pagsasama sa mga paaralan, lugar ng trabaho, at mga pampublikong lugar. Si Queenie ay hinirang na honorary ambassador. Di nagtagal, ang mga paaralan sa buong Pilipinas at Timog Silangang Asya ay nagsimulang magdaos ng mga araw ng paggalang. Naglagay ang mga restauran ng mga karatula na nangangakong pantay-pantay na tratuhin ang lahat ng mga bisita. Sumali ang mga influencer sa layunin, ibinahagi ang kanilang sariling mga kwento ng pagiging tinanggal o stereotype, lahat dahil sa isang batang babae ay nanindigan ng may kagandahang asal. Ngunit hindi lahat ay masaya. Inakusahan ng ilang kritiko ang kampanya na labis na pinahahalagahan. Sinabi ng iba na nakakakuha lamang ng atensyon si Queenie dahil sa kung sino ang kanyang ama. Narinig niya ang mga bulong-bulungan. Nabasa niya ang mga komento, ngunit sa halip na tumugon ng may galit, dinoble niya ang mensahe. Hindi ito tungkol sa akin, anya sa isang panayam. Ito ay tungkol sa kung ano ang nararapat sa ating lahat, ang pangunahing respeto ng tao. Kung ang aking kwento ay nakatulong sa iba na maramdaman na pinakikinggan sila, ipagpapatuloy ko itong ikukwento. Hindi na ito tungkol sa pagiging viral. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagay na magtatagal. Pagbalik sa bahay, nanood si Manny mula sa gilid, hindi bilang isang boksingero o isang pampublikong figura, kundi bilang isang ama. Sinanay niya ang kanyang katawan sa loob ng mga dekada. Tumayo siya sa harap ng nag-ugong na karamihan, ngunit pinapanood. Ang kanyang anak na babae na tahimik na namumuno sa isang kilusan. Ito ang pinakamapagmamalaking sandali ng kanyang buhay. Ginagawa niya ang hindi ko kailanman magagawa. Gamit ang aking mga kamao, anya sa isang panayam. Nagbabago ang isip niya. Nang tila humupa na ang lahat, isang bagong video ang yumanig sa internet. Isang babae, matanda at simpleng nakadamit ang tinanggihan. Ang serbisyo sa isang mamahaling restoran sa Makati. Magalang siyang pumasok. Humingi ng mesa at tinanggihan. Puno na kami ng mga tao, sabi ng host. Ngunit ilang sandali pa, isang mag-asawang maayos ang pananamit. Ang nakaupo ng walang reserbasyon. Ang nagpaka-viral sa video ay hindi lamang ang hayagang diskriminasyon. Ito ay ang tahimik at nakakadurog ng pusong linya na sinabi ng babae habang siya ay tumalikod upang umalis. Naisip ko na baka ngayon ay tratuhin ako tulad ng iba na tao. Sumabog ang internet. Nakuha ito ng mga news outlet, mga influencer, repo, stead ito, at ang mga hashtag tulad ng dignidad. Para sa lahat at patahimikin ang respeto ay walang kapalit. Nagsimulang mag-trend at hinangaan ng mga tao. Si Queenie. Ang kanyang kwento ay naging isang simbolo. Ngayon gusto na nila muli ang kanyang boses. Noong una ay nag-alangan siya. Hindi siya isang politiko. Hindi siya isang eksperto sa katarungang panlipunan. Isa lamang siyang babaeng nagkaroon ng masakit na karanasan at nagpa siyang magsalita. Ngunit alam ni Queenie na hindi ito ang panahon para umatras. Nag-post siya ng isang simpleng, makapangyarihang mensahe sa kanyang social media. Ang respeto ay hindi nakukuha sa kung paano ka manamit, kung ano ang iyong minamaneho o kung sino ang iyong kakilala. Ito ay isang karapatan na dala-dala ng bawat tao. Lagi. Ang post ay naging viral sa loob ng ilang oras. Ngunit higit pa, sa mga like o share, ito ay nagdulot ng aksyon. Sinimulan ng mga restaurant sa buong lungsod na muling suriin ang kanilang pagsasanay. Ilang kumpanya ng hospitality ang nag-anunsyo ng mga bagong patakaran sa pagsasama. Ang organisasyon sa likod ng Stand Seen ay nagsimulang gumawa ng isang programa sa pagsasanay na partikular para sa mga manggagawa sa industriya ng serbisyo na sinuportahan ni Queenie at ng pundasyon ng kanyang ama. Tahimik na nanood si Manny pagkatapos ay lumapit upang mag-alok ng suporta. Hindi ito tungkol sa pag-aayos ng isang lugar, anya.
Sa isang press conference. Ito ay tungkol sa pagbabago ng kung paano natin tinitingnan ang mga tao hindi bilang mga customer o mga kilalang tao kundi bilang mga tao. Habang nakatayo si Queenie sa tabi ng kanyang ama, may napagtanto siya. Hindi kailangan ng mundo na maging perpekto siya. Kailangan lamang nito na magmalasakit siya at kumilos. Hindi na ito isang kilusan lamang. Isa itong mission. 6 na buwan na ang lumipas mula sa hindi komportableng hapong iyon sa restaurant. Ang nagsimula bilang isang sandali ng sakit ay naging isang alon ng pagbabago at sa gitna nito ay nakatayo si Queenie Pacquiao. Ngayon ay nakatayo siya sa likod ng entablado sa National Summit for Inclusive Leadership kung saan siya ay inimbitahan bilang pangunahing tagapagsalita. Nasa paligid niya ang mga tagapagturo, mambabatas at mga batang estudyante. Nagtipon ng mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay hindi lamang para makinig kundi para matuto. Habang inaayos niya ang mikroponong nakapinsa kanyang kwelyo, huminga ng malalim si Queenie. Kalmado ang kanyang mga kamay, matatag ang kanyang puso. Hindi na siya nandito bilang biktima. Nandito na siya bilang boses. Nang tawagin ang kanyang pangalan. Mainit ang palakpakan, ngunit magalang. Humakbang siya paharap, hindi nang may pagmamayabang, kundi nang may tahimik na paniniwala. Hindi ko inaasahan na nandito ako. Panimula niya. Sinusuri ang silid. Ngunit marahil iyon ang punto. Wala sa atin ang nagbabalak na maging magsalita. Nangyayari lang ito kapag napakabigat ng katahimikan. Ikinuwento niya ang hindi lamang tungkol sa waiter sa kahihiyan at sa mga naging epekto kundi pati na rin sa mga nangyari. Pagkatapos, ang daan-daang liham na natanggap niya mula sa mga kabataan na nagsabing mahaharap din nila ang pareho. Ang mga trabaho sa restaurant na nagsabing pinilit silang tratuhin ang mga bisita batay sa imahe, hindi sa kabaitan. Ang mga batang nasa paaralan na ngayon ay nagkaroon ng mas maayos na sistema ng suporta dahil sa pambansang paglulunsad ng programang respeto para kay Pacquiao. Ngunit ang pinakanakakaantig sa akin, anya, habang ang kanyang boses ay lalong humina, ay ang mga mensahe mula sa mga taong nagsabing, nakita ko ang ginawa mo at nakapagsalita rin ako. Tahimik ang silid, nakikinig sa bawat salita. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa pamana na parang isang bagay na itinatayo mo gamit ang kapangyarihan, pera o katanyagan. Ngunit sa palagay ko ang tunay na pamana ay kung ano ang nabubuhay sa iba pagkatapos mong mawala. Ito ay ang lakas ng loob na iyong pinapagana, ang dignidad na iyong ipinagtatanggol, ang pagbabagong iyong inspirasyon. Tumigil siya pagkatapos ay may maliit na ngiti. Nakuha ko yon mula sa aking ama. Sumabog ang mga manonood sa palakpakan. Kumislap ang mga kamera, ngunit hindi nakakuha ng atensyon si Queenie. Tumalikod siya, bumaba ng stage at dumiretso sa kinaupuan ni Manny. Tumayo siya, may luha sa mga mata, hindi dahil sumikat ang kanyang anak na babae, kundi dahil naging eksakto ito sa uri ng babaeng inaasahan niya, malakas, mabait at matatag. Pinahalaga mo ang boses mo, bulong niya habang niyayakap ito. Ngumiti ang babae, bumulong pabalik. Dahil itinuro mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng paggamit ng akin. Sa mga sumunod na buwan, lumawak ang trabaho ni Queenie. Naglunsad siya ng foundation na sumusuporta sa mga kabataang kapuspalad. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa pamumuno, ang kanyang programa sa paggabay sa paaralan ay pinagtibay sa mahigit 50 paaralan sa buong bansa. Nagsalita siya sa mga forum hindi lamang tungkol sa diskriminasyon kundi tungkol sa empatya, pakikiramay at responsibilidad na kaakibat ng pagkakaroon ng plataporma
Ngunit palagi niyang sinasabi ang pareho. Kapag tinawag siyang matapang ng mga tao, hindi ako. Matapang dahil nagsalita ako. Matapang ako. Dahil hindi ko hinayaan ang kahit isang sandali na tukuyin ako. At sa paggawa nito, natulungan niya ang hindi mabilang na iba na muling isulat ang kanilang sariling mga sandali.